Ito ko sa inyo yung story namin ni Idol Jan Riot at Kabords at ni Bejiswa, kung paano po kami kung paano ko sila nakilala. Yung po mga kabro natin dyan, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. At good morning sa inyo lahat dyan. At salamat sa Panginoon at thank you talaga sa Kanya. At panibagong araw, panibagong vlog naman tayo ngayon sa araw na ito. At ngayon po ay tayo ay una sa lahat, batiin mo natin yung ating Panginoon. Nagbigay sa atin ng buhay at lakas at magandang pangalita. Kaya pa tayo nakapagandang buhay ngayon sa umaga. Thank you talaga sa Kanya. At ngayon po ay ang gagawin po natin ngayon ay ikikwento ko sa inyo yung story namin ni Idol Jan Riot at ni Kabords at ni Bejiswa, kung paano po kami kung paano ko sila nakilala. Yun po mga kabro, hindi ko nga po akalain na magkakalapit kami nito. Kaya yun, ang Panginoon talaga yung gumawa para kami ay magkalapit. Yun po mga kabro natin dyan. Kaya po ipinto ko po sa inyo para hindi na po kayo magtatanong na paano kami nagkalapit ni Idol Jan Riot. Posible po kasi yun mga kabro natin dyan. At ngayon po patuloy ko pong binabati yung ating mga taga-subaybay dyan sa buong mundo, at sa mga silent viewers natin dyan, sa mga solid viewers natin dyan, at sa mga OFW. At salamat talaga sa inyo suporta sa aking video. Salamat at napakabuti ng Diyos sa inyong buhay. Salamat talaga sa walang sawa niyong suporta sa amin, sa mga Burias Island na mga vlogger. Salamat sa inyo talaga mga ka-support, mga taga-subaybay, mga silent viewers natin dyan. Thank you talaga sa inyo. Sa mga solid viewers, thank you talaga. Sa mga OFW, salamat talaga sa inyo. At yun sa mga support sa mga vloggers ng Burias Island, salamat din sa inyong suporta. Yun, thank you. At ngayon po babatiin ko muna yun ating idol ng Burias Island na walang iba kundi si Japper Sniper sa Church Family. Yun, salamat talaga sa mga pamilyang ito na sila yung punot dulo ng lahat ng ito. Sila ay ginamit ng Panginoon para po na marating din ang lugar na ito. At yun po sa pamagitan ni Idol Jan Riot, siya yung ginamit din ng Panginoon para makarating dito sa lugar natin. Yun sa pamagitan din ni Master Jim, Jan Igor. Kaya yun po mga kabro natin dyan. At yun, salamat talaga ka Jan Riot kasi mayroon siyang puso na tumulong. Kaya yun, pinadala talaga siya ng Panginoon sa lugar ng Burias Island. Kaya dahil sa kanyang kabutihang loob, yun, nabigyan po siya ng parangal ng kabalikat sa aming bayan. Yun po yung aming idol ng Burias Island. Kaya yun, bye Riot Prince, Jan Riot. Pasensya na kung hindi man po ako nakapunta doon sa inyo bago kayo umalis, kasi alam naman ninyo na madali po akong ma-emosyonal. Kaya yun, yung nalaman ko na nakaalis na kayo, nalungkot ako kasi tagal kayo makabalik. Pero ganun pa man, naniwala po ako na babalik kayo. Kaya iniwan nyo si Joshua. Yun, kaya yun mga kabro natin dyan. Bye. Saan man kayo naroon ngayon, ingatan kayo lagi ng Panginoon. Lagi ko kayong sinasama sa aking panalangin, at na lagi kayong ingatan na makabalik kayo na ligtas dito at kasama ng inyong pamilya. At yun po mga kabro natin dyan. Salamat po bye sa iyong habang ikay narito. Salamat sa iyong pinakita sa amin. Yun, ang Diyos ang magbalik sa iyo ng pagpapala. Bye. Yun, yun din sa iyong kapatid na si Kabords. Bye Bajiso, na pasensya na kung hindi ako nakapunta dyan kasi alam naman nyo na
emotional ako, kaya mag-iiyakan lang tayo doon. Kaya yun po, pinadaan ko na lang po dito yung aking saloobin para yun. Yun po mga kabro natin yan. Hindi ko po kasi matiis na hindi ko kayo mabati, mga kabro, mga kabords. Kabords, nawa lagi kitang sinasama sa aking panalangin na sa pamagitan mo nagkaroon ako ng cellphone at mayroon na habag sa akin. At salamat pala dun sa taong nagbigay sa akin ng cellphone. Di ko man po alam yung kanyang pangalan. Ito lang po yung masasabi ko sa kanya. At napakabuti niya, napakabuti ng Diyos sa kanyang buhay. At naway ay palagi siyang pagpapalain ng Panginoon. Ingatan saan man siya pumaroon. At yun, yung po mga kabords natin yan. Salamat sa inyong suporta sa aking video. At dahil po sa inyo, patuloy na tumataas yung aking mga viewers at mga solid viewers namin. Salamat talaga sa inyo, lalo na sa Kabay Jiswa. Thank you din mga kabords. Kabay Jiswa, salamat din sa mga tribo survival. Shout out din sa inyo. Patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Yun po, pasensya na kung naging mahina yung aking boses kasi malapit na ako mag-emosyon, kaya yun, pinipigilan ko lang po kasi yun po, yun po mga kabro natin dyan. At salamat talaga sa tatlong magkapatid na ito at sa dumating sila sa aming lugar na maganda. Yun, maganda yung maganda yung pagtanggap nila sa amin. At yun, maganda din naman yung pagtanggap namin sa kanila. Kaya yun, salamat talaga sa Panginoon dahil mayroong magkatatlong magkapatid na ginamit ang Panginoon para sa aming lugar na may mga tao na natulungan, mga mahirap. At yun, at salamat din sa mga solid na mga nag-sponsor, sa mga riot friends, sa mga solid family, at sa mga kabords, sa mga tribo survival. At salamat talaga sa mga nag-sponsor. Napakabuti nyo at wala kayong sawa na sumuporta sa kanila. At yun, yun po pala sa inyong mga ginawa na mga buting bagay ay yun po ay napakabuti, pagkat yun talaga yung layunin ng Panginoon na gumawa ng mabuti. Kaya yun, salamat sa Panginoon dahil nagawa po nyo yung mabuti na bagay. Yung mga pera na yung pinagkaloob, binabahagi ay hindi nawala ng kabuluhan at nakita at naging masaya ng aming lugar na Torres Island, na maraming tao na natulungan sa pamagitan nyo, mga solid na mga imponsor na mga mayaman. Salamat talaga sa inyong kabutihang loob at ginamit nyo po ang mga vlogger ng Torres Island. At salamat din sa pamagitan ng tatlong magkapatid na ito na dumating sa amin. Yun, mga kabro natin dyan. At patuloy pa rin tayo at sinashoutout ko rin yung si Titing Lalong sa lugar ng Pinamandayan. Shoutout sa inyo, Titing. Matagal-tagal pa kami makapunta dyan kasi laging lumakas yung hangin. Yun po mga kabro, shoutout din sa vlogger ng Pinamandayan, si John Mix, si Parikoy Mix. Yun, patuloy nyo pong support ang vlog na ito. At salamat sa inyong suporta dyan sa Pinamandayan sa amin. Salamat talaga sa inyo. Yun, at lalo na kayo Titing Lalong sa kanyang pamilya. Yun, salamat to. Yun po mga kabro natin dyan. At ang gagawin po natin ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang story namin ni Bayjan Riot, kung paano po kami nagkakilala. Si Kabords, si Bay Jason, Bay Jiswa. Ito po yung aking kwento sa inyo para kung paano po kami o saan kami muna nakita ni Bayjan Riot. Nakita po kami ni Bayjan Riot yung mayroon kaming pupuntahan na isda doon sa lugar ng Pinamasula. At hindi ko akalain yun na sa pag-alis namin noon ay makasama doon si Bayjan Riot. Kasi nung time na yun ay bagamat matagal na po siya na dumating dito sa aming lugar,
hindi pa masyado kaming magkausap. Hindi kami nagkausap nun kasi naghihiyaan kami sa isa't isa. Kaya ang Diyos talaga ang gumawa at kumilos para kami ay magkalapit. Kaya yung time na yun mga kabro natin dyan na yung may-arihan nga kami ng isda doon sa Pinamasula, yun, hindi ko akalain na pag nung umalis na kami ay nakita ko si Hydrogen Riot na kasama pala. Kaya yun, tuwan-tuwa po ako nun kasi hindi ko inasahan yung bagay na yun na makasama namin siya. Pakasama ko siya. Kaya may dalawang bangka po yung aming dala noon at yung karga ng bangka sa akin ay yung karga ng sa akin yung bangka ng aking papa na aking dinala. Tapos yung nandito yung sa amin yung lambat, yung pang-ari sa isda. Tapos sila naman ni Manuel ni Kailong Ranger, sila magkasama ni Hydrogen Riot sa isang bangka. Kaya yung kasama ko naman dito si T Junior at dalawang aking isang anak, si Dudong at yung apo ni Junior. Yung pumunta kami dun sa Pinamasula at yung time na yun, yung dumating kami dun sa Pinamasula at naghihiyaan kami na may nahiya pa ako nun kasi at siya din ay nailang pa rin sa akin. Kaya yung time na yun ako ay yung sumisid ako at sinilip ko yung isda at nakita ko yung matambaka at yun, pumunta ako doon at sinabi ko ka Hydrogen Riot na, "Bay, tingnan mo isda ba yun? Silipin mo," kasi mayroon siyang may video sa dagat, yung GoPro. Kaya yung tinitingnan ni Bay, yung isda. Sabi niya sa akin, "Oo nga Bay, daming isda. Daming isda yo." Doon nagsimula yung aming kikwentuhan. Kaya yung time na yun, nag-area na kami. Yung sinabi niya sa akin, "Bay," nagbiro nga po yun si Bayrad sa akin, "Bay," sabi niya sa akin, "Alika nga Bay, kamukha ka ni Piolo Bay." Yun, alam ko nagbibiro lang si Bay kasi yan totoo, hindi naman talaga. Kaya mga kabro, yun, pinasay niya ako at binibidyohan niya ako, "Alika Bay, lapit ka sa akin." Yun, pinalapit niya ako mga kabro. Kaya binidyohan niya ako, "Yung nga Bay, kamukha ka ni Piolo." Kaya sabi ko, natawa nga po ako kasi pambihira, may Piolo ba yung mukha? Ay pangitim-itim ko parang kaya yun mga kabro natin dyan at alam ko na nagjo-joke lang si Bay. Yung totoo naman po ay hindi naman yun Bay, hindi naman mga kabro kasi malayo, magwapo yun si Piolo. Malayo tayo sa kilingkingan nun. Kaya yun po mga kabro, yung una yung joke ni Bay sa akin na kamukha daw ni Piolo. Yun, kintu-kintuhan kami. Yun hanggang sa nakauwi na kami mga kabro. Tuwan-tuwa ako nun kasi nag-usap kami ni Idol ng Boreas Island. Kaya yun, mga pambihira lang po yung mga kabro. Kaya yun mga kabro natin dyan, yun yung umpisa ng aming pagkikita. Yung time na yun at mga ilang araw pa dumating yun, nakita ko rin si Kabords, yung kanyang kapatid, at si Ben Joshua. Hindi pa masyado kami magkakuan nun, magkakilala. Ayun si Kabords, masyado pa yung mahihain din ako. At yun, kung napanood niyo po yung vlog doon sa paggawa sa bahay ni Miko, doon yun si Kabords yung nag-vlog. Kaya yun ang story namin. Hindi pa kami nagkausap-usap nun. Sila ni Miko, magkalapit sila. At nung time na dumating ako sa baybayin, nagkausap kami ni Bay Jason. At sinabi ko nga kay Jason sa kanyang kapatid na si Hydrogen Riot. At yun, kininto ni Bay Jason yung kalagayan ni Jan Riot sa Japanese Sniper. Kaya kung paano sila nagkakaibigan ni Japanese Sniper, yun talaga yun pala yung pinaka pulot dulo, yung si Japanese Sniper. Yun, napakabait pala ng tao yun. At yun mga kabro natin dyan, kaya naman siya ay naranasan niyo yung mga bagay na ito. Kaya yun mga kabro natin dyan, yun, nagkadikita kami ni Kabords at iba ni Hydrogen Riot. Yun,
yung time na rin at nagkausap din kami ni Bejiswa. Yung tatlo pa lang ito, kung unang makilala mo yung isa at makilala mo pala yung ang tatlong ito, lalapit ito sa iyo at yun, kasi nakilala mo na yung isa. Una ko kasi nakilala si Bayan Riot, kaya yun, nagkadikitan kami ni Kabords at yun. Pero yung mga Kabords, mga kabro natin dyan, yung dumating talaga yung punto na lalo pa kaming mainit yung aming pagsasama, yung ako ay dumayo doon sa Pasig. Yung ako ay dumayo doon sa Pasig, pumunta din sila kasi may plano kasi sila doon na mag-vlog doon sa Buya. Yung sa Buya doon sa malayo, siguro mga 3 oras o di kaya 2 oras takbuhin. Kumahin ng bangka. Malayo po sa tabi, kaya malakas doon ang alon at hangin. Kaya yung Buya na yun yung talian ng mga malaking pangingisda. Tatali doon tapos mag-iilaw. Yun, tatalian doon. Kaya doon, yung kanilang sasamahan sana, yung si Dudo ng Pasig. Doon, yun ang yung kasamahan nila ni Bay Jan Riot, ni Kabords. At yung time na yun ay siguro na busy, naalang sila sa oras, at yung naiwan sila. Yung time na yun, naiwan sila noon, yung time na yun. Kaya, nauna na yun yung bangka na sama nila kasi malayo kasi yung mga kabro yung pupuntahan doon ng yung Buya. Kaya kailangan bago sila umalis dito mga alas 3, alas 4, alis na para makatipid ba sa gasolina, crudo. Kaya yun, maga silang umalis, kaya silang Bayrat ay dumating dito mga alas 5 na dumating. Kaya nahuli na sila. Kaya yung time na yung mga kabro, naghahanap nga po si Idol Jan Riot ng magdadala ng bangka para pupunta doon sa apas sila. Pupunta sila doon sa Buya. Yun nga po ay magbablog doon. Ayun po yung habol ni Bay Jan Riot, kasi yung gusto niya kasi yung makita talaga yung tuna na sinasabi na pangarap niya talaga yung mabidyohan yung tuna. Ganun pa man hindi pa talaga kalooban ng Panginoon. Kaya yun, mga kabro natin dyan, sakto naman po na kami ay galing sa laot, umuwi. Tinawag niya ako at sinabi sa akin ni Bay Jan Riot, Bay, pwede Bay na masuyo sa iyo Bay na samahan mo kami. Samahan mo kami na ihatid kami dun sa Buya. Yun. Alam niyo po mga kabro natin dyan, tuwan-tuwa po ako noon kasi dahil ay nakasama ko yung idol ng Boreas Island. At yun po yung aking pagkataon din na makatulong dahil nakita ko po yung kanilang kabutihang loob sa ating lugar, sa ating mga kababayan natin sa Boreas Island, kung paano nila ipinakita ang kanilang kabutihan. Kaya yun po yung aking pagkataon din na may pakita ko rin yung kabutihan para sa kanila. Kaya yung mga kabro, hindi po ako nagatubili na kahit pagod po ako noon galing sa kami sa laot, hindi po ako nagtubili na ipagkait ng aking sarili, sapagkat yun ang tama, yung gumawa ka ng mabuti sa iyong papa, lalo na pagkailangan. Yung time na yung mga kabro natin yun, na naramdaman ko yun na gustong gusto talaga ni Bay Jan Riot na makarating doon sa Buya. Kaya magamat, sabi ko nga, inisip ko nga ay malakas ang hangin at alon, alam ko na malakas ang alon doon sa laot na yun. Pero ganun pa man, malakas po yung loob nila na pupunta doon. Kaya nakita ko po yung kanilang lakas loob. Kaya nilakasan ko na rin yung loob ko para kasi ako yung magdala ng bangka kaya kailangan ko rin lakasan ng aking loob. Yung time na yun, at sabi ni Bay sa akin, mamaya Bay, alis tayo ng mga uli kaya mga alas 9 o alas 10 ng gabi. At gabi pa naman mga kabro, at napakahirap yung paggabi. Kaya yun, kailangan kasi namin gabi na umalis kasi para makita namin yung ilaw, yung Buya. Kaya pag gabi kami umalis, makita namin yung ilaw, hindi na kami diretso na kami papunta doon sa ilaw. Kaya yung time na yung mga kabro na yun, umalis na kami. Ayun, may dala nga po yung radyo si Riot Kapalikat. At yun si Kabords, sama namin dalawa. At yun, tuwa kami habang kami tumatakbo. At sabi nga ni Kabords, ay, lakas ng alon, Bay. Sabi nga Bay, lakas ng alon. At kaya dandahan lang kami, minumino lang hanggang sa nakarating kami doon. Pagdating namin doon sa Buya, siguro mga alas 11 o di kaya alas 12, dumating kami sa Buya kasi malayo-layo kasi malakas ang hangin at alon.
Pagdating namin doon sa buya at nagtali kami. Yun, pagtali namin mga ilang oras natulog kami mga kabro. Natulog lang kami doon at hindi na nga nakapag-vlog si Bay at si Aidajan Riot at si Bay Season kasi sobrang lakas ng alon. Hindi sila makaakyat doon sa isang bangka kasi yung alon nga malakas. Alos sa sasabaw na sa aming bangka. Yung si Miko naman ay tulog-tulog doon sa kabilang bangka. Nandun si Miko sa kabilang bangka, si Tribo sa Baybal. Yun ang nangyari po mga kabro. Hanggang sa dumating na mga mag-alas 2, timising ako at nakita ko yung lubid na kunting-kunti na lang bit maputol kasi naputol yun na delikado kami. Kaya yun, naghihintay lang ako nung anong sasabihin ni Aidajan Riot sa akin kung uwi ba kami o hindi. Yun, hintay lang ako sa iyang desisyon kasi siya yung talagang siya yung gusto na pumunta doon, kaya siya yung masunod. Kaya yung mga kabro natin yan, hintay-hintay ko lang yun. Nakasan ko lang ang aking loob, malakas na nga doon. Yun, mamaya mga banda alas 3 na, sabi sa akin ni Aidajan Riot na, Bay, uwi na tayo Bay kasi malakas na ang hangin. Ayun, pero alam nyo mga kabro, alala ko nung kasi malakas ang hangin at alon. Napakalakas talaga kasi nandun na yun sa gitna-gitnang laot eh. Ayun, nilakasan ko lang yung loob ko at naalala ko yung sabi ni Papa na pag malakas ang alon, bawal wag mo salubungin at kailangan nakapingis ka lang sa alon para bang nakaganyan ka lang, di wag mo sasalubungin yung alon kasi ganyan ka lang. Kaya yung mga kabro natin dyan yun yung ginawa ko hanggang sa nakarating kami sa tabi at nakauwi kaming ligtas. Salamat talaga sa Panginoon yun, nakarating kami ng ligtas. Yung pagdating nga naman sa tabi pagod na pagod yun si Aidajan Riot, hilo-hilo daw siya para daw siya at yun, at si Kaburns naman ay pagod din, parang hilo-hilo din. Kaya yun po mga kabro namin yan, yun po yung hindi ko makalimutan na pagsasama namin ni Aidajan Riot at ni Kabro, ni Kaburns. Yun yun ang yung time na yung mga kabro at dumating din sa punto na pagkabuka nung nakaraan at yun nung dumating na wala talaga ako nung mga kabro nun. Gusto kong magpadala sa aking pamilya kasi nandun ako sa dayo kasi nun gusto kong magpadala ng pera, wala po akong may padala, kaya lala po ako nun kasi yung time na yun gusto kong magpadala sa kanila. Nung time na yung mga kabro hiling ko sa Panginoon na nawa magkaroon ako ng padala sa aking pamilya. Mamaya po bilang lumapit sa akin si Aidajan Riot na nagbigay sa akin ng 500, hindi ko po makalimutan yun, yung binigay niya, napakabuti talaga. Yun, yung time na yun mga kabro natin dyan na hindi ko mapigilan yung aking emosyon. Iyak ako ng iyak dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil siyang tao na ginamit na isa na si Aidajan Riot. Salamat talaga sa kanya at ang Diyos na magpala sa kanya. Yung time na yun mga kabro doon naging malapit talaga kami sa isa't isa. Kaya yun, si Kaburns, yung in-interview ako ni Kaburns, di ko magawa ng emosyon. At yun sa magkapatid na ito, sa kanilang pagtulong sa akin at ako'y naniwala na ang Panginoon na magpala sa kanila. Wala man po akong maibalik sa kanilang mga material na bagay at darating din ang panahon na makabawi din ako sa kanila. Hindi masa ngayon naniwala ako na darating ang panahon na makabawi ako sa tatlong magkapatid na ito. Ngayon mga gawa ko lang ngayon sa panahon ngayon ay lagi sasama ko sila lagi sa aking panalangin, ingatan sila lagi ng Panginoon. At yun po mga kabro natin dyan, salamat talaga sa tatlong magkapatid na ito na patuloy na sumusuporta sa akin. At yun, nung time na yung mga kabro, dumating na lang na nung ako ay in-interview, umiyak ako noon. At di ko akalain na pagkatapos noon ay may ilang araw, pumunta dito sa bahay si Miko at sinabi sa akin na Bok, mayroong magbigay sa'yo ng cellphone, gusto ka na maging vlogger. Sabi ko nga po, sino ako para maging vlogger? Hindi naman ako marunong, wala namang kalam-alam dyan sa bagay na yan kasi nakita ko kasi yung pagbablog kasi kailangan mong hindi ka mayain, lakas loob. Ayun, para akong nag-alinlangan sa akin sarili na maging vlogger. Kaya sabi sa akin ni Miko, yan ang pagkakataon mo para matulungan mo ang iyong pamilya.
Ayun, yung naalala ko yung sinabi niya na tulungan yung aking pamilya, bigla akong nagkaroon ng lumakas yung aking loob para sa kanila. Yes, kung sa sarili ko mga kabro, di ko talaga kaya. Yun, yung time na yun mga kabro, at yung pagkabukasan nun ay nakita kami ni Bajan Riot doon sa tabi ng dagat. At sabi nga po niya sa akin, Bay, mayroong magbigay sa'yo ng cellphone, Bay. Mag-vlog ka, Bay, para hindi masayang yung inyong pag-adventure sa dagat. Kasi mga kabro, tinadala ko kasi yung lambat ng papa at isang bangka. Sabi nga ni Bajan Riot sa akin, parang hindi masasayang, Bay, ang yung paglalaot. Ayun, magbablog ka na rin. Kaya sabi ko nga po, kaya ko kaya, Bay? Sabi niya sa akin, kaya mo yan, Bay. Ayun, iniisip ko yung mga kabro kung paano. Kaya nung dumating yung cellphone sa akin mga kabro, tuwan-tuwa po ako nun mga kabro. Yung hawak ko na po yung cellphone, yung pagkatapos yun mga kabro, yung hawak ko na po yung cellphone, bigla naman ako naalala kasi nakita ko pala yung kalagayan ng isang vlogger at yung pag-upload, wala kang service na sasakyan, wala kang motor, wala kang pira, wala kang pang-load. Yun ang iniisip ko. Yun ang inaalala ko lagi sa aking yung dumating yung cellphone sa akin. Kaya paano ito magamit kung wala naman itong load? Paano ko naman paano ko ma-upload kung hindi ako makarating dun sa lugar malayo? Kasi mga kabro, yung pa-uploadan dito at kailangan mo muna maggasto ng 1 litrong gasolina para makarating doon. Kaya yun, kung walang wala ka ay hindi ka makapag-upload. Kaya yun po ang dahilan mo mga kabro. Minsan lang po ako maka-upload dahil minsan po walang wala po ako kasi minsan kasi malakas yung dagat. Ngayon tulad ngayon magdalawang linggo na po na malakas ang hangin at alon at wala po akong makukunan ng load. At ang ginawa ko naman at mayroon namang ginagamit ang Panginoon na pasamantala na nagbibigay ng panload. Ganun pa man mga kabro, at nahihiya na po ako sa kanila kasi yun, kaya po ako nakaka-upload ngayon at yun na sila muna yung tumutulong sa akin na magbigay ng load para maka-upload doon. Kaya yun mga kabro, at nawa ay isama nyo ako sa inyong panalangin na matagumpayan ko ito, malampasan ko po itong mga pagsubok na ito. Hindi pala basta-basta din maging vlogger, na kailangan mo talaga ito tiyaga, tiis, kailangan mo talagang hakbang talaga. Kaya yun, yun po mga kabro natin dyan. At doon pala sa mga silent viewers, sa mga solid viewers, mga OFW natin dyan, sa mga lahat na sumusuporta sa video na ito, pasensya na po kayo kung mayroon kong hindi masyado ako nakapag-upload. Yun po kasi yung minsan po ang dahilan na hindi po ako nakapag-upload. Kaya pasensya na po sa inyo, minsan lang po maka-upload. Hayaan nyo po at yun, sa tulong at biyaya ng Panginoon, at pinaniwala kung kalooban talaga ng Panginoon na maging ganap ako na vlogger, siya yung gagawa, kikilos. At yun, at sa tulong din nyo mga kabro, at kung wala po kayo, hindi ito magpapatuloy yung aking video na ito. Kaya yun, kasi nasa inyo kayo yung pinakasentro. Kayo yung pinakasentro ng aking pangarap. Kung wala kayo, hindi ko po matutupad yung pangarap ko. Pero ang una talaga ang Panginoon. Kung wala talaga ang Panginoon, hindi ko maabot ang aking pangarap. Kaya kung kalooban niya talaga, wala pong posible. Pero dahil sa kayo ay ginamit ng Panginoon, kailangan na riyan kayo. Kaya yun, salamat sa inyong suporta, walang sawa na pagsuporta sa akin. Salamat talaga sa mga lahat na sumusuporta sa vlog na ito. Masabi ko lang, pagpalain kayo ng Panginoon. At pasensya na po kayo kung ito po yung aking naisip na content sa umagang ito. Kasi ayun mga kabro, yun lang po talaga yung maisip ko mga kabro. Kasi pumunta na yung ating idol doon sa Maynila kasama ng kanyang buong pamilya. Pupunta siya doon ka idol sniper. Yun po, sa tao talaga sa kanila, yun, naniwala ako babalik sila dito kasi nandito yung kanilang kapatid.
nandito yung kanilang mga fans ng mga Buras Island, kaya babalik talaga sila. Kaya abang-abangan na namin ang inyong pagbabalik. Bye. God bless you. Hanggang dito na lang po yung aking vlog. At shout out pala doon sa aking mga kapatid sa panampalataya sa buong mundo. Patuloy tayong ingatan ng Panginoon. At salamat sa inyong panalangin, support sa akin. At salamat din sa mga kapatid ko na nagsuporta sa akin, sa aking si Jewel, si Liesel. At shout out din sa pamilya ko sa Masbate, Sister Lynn nandun. Salamat sa inyong suporta. At shout out din sa pamilya ni Sister Maymay sa Cebu, sa Bantayan, Sinangguti, sa lugar ng Naro, si Puloy, sa Kawayan, ang Alboro, si Dudong. Shout out sa inyo. Shout out talaga sa inyo dyan. Shout out pala ka Jokes TV. Shout out sa iyo, Bay. Salamat sa inyong opinion at sa inyong salamat sa iyong payos, mga comment. Thank you talaga sa iyo, Bay. Kahit hindi pa tayo nakita, Bay, darating din ang panahon na magkita tayo. Jokes TV, thank you talaga sa iyo. Papagawa ko sa iyo ng story. Paggawa ko ng story sa iyo, ikaw pala yung matindi maggumawa ng mga story ng buhay. At yun, salamat. Shout out sa iyo. Ingatan ka ng Panginoon lagi dyan. Gabayan ka lagi ng Panginoon. Shout out sa lahat ng vlogger na hindi ko nabanggit. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa inyong suporta sa vlog na ito. At yun, salamat talaga. At ang Panginoon ang magbalik sa iyo ng pagpapala at suportahan kayo ng Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Yun po mga kabro natin dyan. At shout out sa lahat-lahat. At yun, salamat sa panibagong araw at panibagong vlog na ito. At bagong umaga na ibinigay sa atin ng Panginoon. Thank you talaga sa ating Panginoon. God bless you. Hanggang dito na lang po yung aking vlog. Thank you.